kababaihan, kabatanunan sa AMUA. Gusto ko lang po is to stress no na gaano kaimportante yung support ng gusto ko lang po i-stress kung gaano kahalaga ang guidance ng religious sector sa pamumuno ngayon sa City Mayor's ICAD, no? Gusto namin ipaalam sa inyo na we are guided by our religious sector, no? The Muslim Religious Advisory Council ng General Santos City, kung ano man po yung mga programa, mga desisyon, inisyatibo para sa ikakaunlad ng mga Muslim sa General Santos City, yun po ay kasama ang ating ulama. Kasi alam natin na sila yung mas nakakaalam kung ano yung para sa atin, makakabuti para sa atin, no? Maganda po ang topic ngayong araw, no? Yung mga wala nang maganda pa na ilalagay sa ating ulo kundi yung hijab natin. I am one at talaga na ako talaga ang makapag-manifest kung gaano kaganda yung hijab sa ulo at gaano mas ikakaganda nating mga muslima yung hijab, no? Hindi yung pinapakita yung ang ating blonde na buhok, kung ano yung ating mga short hairs, no? So alhamdulillah, ito ay isang ibada, and again nagpapasalamat ako sa Allah sa pagbibigay ng pagkakataon ngayong araw na makasama natin ang ating butihing speaker na si Abu Hanin, no? So inshallah maging kasama din natin siya sa susunod na mga aktibidades ng City Mayor's Integrated Cultural Community Affairs Division. Nagbigay na siya ng approval, no? Inshallah, i-schedule na lang po natin yung another set of Islamic Symposium with Abu Hanin. So again, welcome po kayo, si brother, at kasama ang ating madaris asatids ng General Santos City. Welcome po kayo sa ngayong araw na Islamic Symposium. Once again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukran po ma'am, Ma'am Jo, ang head ng CMO ICAD. At saka ito yung assistant niya, si Sir. Totoo po yun na hindi available ang venue na to, pero sila po ang nagpumilit na maging available sa atin. Syukran po. Muli po ay tatawagin ko ang ating Sheikh na si Sheikh Abdullah Idris para po sa introduction ng guest speaker natin. Sheikh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kunting tiis na lang, marinig natin ang ating butihing Sheikh. Ipakikilala ko sa inyo ang kanyang background upang makilala natin kung sino ang magbibigay sa atin ng salaysay patungkol sa Islam, dahil kinakailangan natin malaman kung sino ang kukuhaan natin ng kaalaman patungkol sa Islam, dahil sa panahon ngayon ay napakaraming mga da'i o napakaraming sikta na sila ay nasa ligaw na landas. So kinakailangan natin makilala kung sino ang mga eskolar na ating kukuhaan ng mga kaalaman patungkol sa Islam. So ang Sheikh natin ito ay graduated o nakatapos ng Thanawi sa Al-Ma'arif Educational Center sa Baguio taong 2008, at isa siyang cum laude. At saka graduated ng bachelor's degree ng Islamic Law o Sharia sa Al-Qasim University, Kingdom of Saudi Arabia, year 2014 as cum laude. Nakatapos din siya ng master's degree ng Aqida o pananampalataya doon sa Qasim University,
at saka dating propagator sa Islamic Center ng Buraida, Kingdom of Saudi Arabia. At saka dating da'ya o propagator ng Islamic Center of Faizia doon din sa Buraida. At saka kasalukuyang imam sa Masjid Islamic Center, Trading Boulevard, Davao City. At saka kasalukuyang ustad at saka cluster head teacher sa Comprehensive Development and Promotion Program. At saka member siya ng Hayatul Ulama ng BARM doon sa Davao City. At saka kasalukuyang Board of Director ng Pitianul Islam. Isa yun sa mga organisasyon ng mga ulama. So, ngayon tatawagin natin ang ating butihing sheikh. Walang iba kundi ang sheikh natin na si Sheikh Nasruddin Ibn Abdullah Abu Hanin. Falyatafaddal mashkura. Kung may mga katanungan kayo, pwede niyong ihanda. Pagkatapos niyang mag-lecture ay itanong natin sa kanya. Inshallah, after ng muhadara daw, kung may mga katanungan tayo, no, regarding sa topic na ating tatalakayin, o di kaya out of topic, walang problema. Inshallah ta'ala. So, para masamaan tala na, lilinaw hinggil sa ating nabanggit. Kahit out of topic, no, wag lang, o sige, walang problema pagdating sa pag-asawa o di kaya duwaya, kanduay, pag-asawa ng higit sa isa. Ito yung mga gustong-gustong topic. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, brothers and sisters, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat. Dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang gawin niyang pagtitipon na ito, gathering na mubarak. Lagyan niya ng baraka, mapagpalang pagtitipon, maging kapaki-pakinabang at ibilang niya itong gawain, gathering, pagpunta natin dito nakabilang sa ating mga mabubuting gawa. Dahil tandaan ninyo, ang mga ganitong gathering, no? Huwag nating isipin na nasasayang yung oras natin. Nasasayang yung pagod natin sa pakikinig. Hindi po. Nakikinabang tayo, nalalaman natin yung dapat natin alamin hinggil sa ating pananampalataya, at the same time, ginagantimpalaan tayo. Dahil yung gawain mismo bidat, ibada, pagsamba. Pagsamba. Dahil kabilang ito sa pagsasaliksik ng kaalaman. At ito ay alam nating lahat. Ito ay paalala lamang sa ating lahat. Alhamdulillah, ito ay kabilang sa palatandaan ng pagmamahal, habag, awa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na tayo minamahal dahil palatandaan na tayo pinatnubayan, ginabayan ni Allah. No? Pinatnubayan tayo, tinaufikan tayo ni Allah na dumalo sa ganitong gathering. Ang daming mga Islamic gathering na hindi dinadaluhan ng karamihan sa mga Muslim, lalo-lalo na ang mga kabataan. Lalong-lalo ng kabataan. Pero ikaw, pinatnubayan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, no, magpasalamat ka kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil napabilang ka sa mga taong nagsasaliksik ng kaalaman. Nagsasaliksik ng kaalaman. Lalo na yung mga ilan, brothers and sisters, na umabot sa edad
na wala na sa kabataan pero mashallah nakakaya pa niyang umatin sa mga ganitong gathering. Anong sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sino mang naisin sa kanya ni Allah ang kabutihan, anong sinabi ng Rasulullah? Yufaqihu fid din. Ipapaunawa sa kanya ni Allah ang kanyang agama, ang kanyang relihiyon. So itong mga ganito pag minatafaqquh fid din, kabilang sa pagsasaliksik ng kaalaman. Dahil alam natin yung pagsasaliksik ng kaalaman ay maraming paraan. Maraming paraan. Madrasa itong pinakaugat, masjid. Ngayon, pati sa social media. Subhanallah. Walang field. Paraan ng pagsasalig maliban na lamang na ating mga ulamay naglaan ng oras. So wala na tayong may dadahilan para hindi maunawaan ang ating agama. Sadyang ang tao lamang, ang Muslim lamang, ang sadyang tamad, ayaw sa kabutihan. Subhanallah. So ito yung ginawang sukatan ni Allah, sukatan ng Rasulullah sa pagiging malapit, mabuti kay Allah. Kapag ikaw ay kabilang sa mga nagsasaliksik ng kaalaman, sa ano pa mang paraan, isa puso't mo, tandaan mo na ikaw ay mabuti sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Minamahal ka ni Allah, ginagabayan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil nasa puso, isip mo ang pagsasaliksik ng kaalaman, ang pag-unawa kung paano maunawaan ang relihiyong Islam. Subalit, bilang paalala lamang, kapag mga ganitong gathering, paglaanan natin ng oras na magkaroon tayo ng yung pag-unawa, mabuting pag-unawa sa mga tinatalakay natin. No? Nandoon yung puso't isip natin. Dahil minsan, halimbawa, kung ikaw yung umaatin sa mga seminar o kahit sa mga madrasa, kung hindi ka nakikinig mabuti, no? Hindi mo napapakinabangan yung gathering o yung pag-aaral, yung muhadara. Halimbawa, pasintabi, tabya, kung nakaupo ka lamang at nakikipag-usap, hindi ka makikinabang sa gathering. O di kaya, nakikipag-marites ka, Hindi, ginagamit kasi natin itong term na marites eh. Ibig sabihin, ano ba yung chismis, tama. Grabe naman, pati ba naman sa seminar, nakakaya pang magmarites. Okay, hindi, pasintabi, tabya, biro lang. O di kaya, ang dami mong iniisip, so ojudo ka kaadamit, no? Yung presence mo parang wala sa lugar, dahil hindi mo inunawa. So, hiraman niyo ako ng inyong pag-unawa, mga brothers, lalo na sa inyong mga kabataan, mga riyakan, no? Mga nakakabatang kapatid, no? Itong topic na ito para sa inyo, no? Although brothers and sisters, sinama na natin yung brothers, mga kalalakihan dahil kailangan din nila maunawaan itong hijab, no? Para maiutos nila sa kanilang mga asawa, mga kapatid. Okay? Ay para sa inyo itong topic na ito. Ang theme natin ay ano ba 'yon? English eh. Hijab is the crown of Muslimah. So ang pinakabuod nito, tatalakay natin yung lahat ng panuntunan ng hijab. Ano ang hijab? Ano ang hatol? Ano yung mga kondisyon? Al-hikmah. Ano yung wisdom kung bakit pinag-utos ang hijab? Ano yung fadail, kainaman ng pagsusuot ng hijab sa mga kababaihan? Although, bagamat alam na natin ito, halos naririnig na natin, nalalaman natin, o kaya batid natin yung mga kondisyon. Ito'y paalala lamang. Marahil may mga mababanggit tayong ilang mga usapin na dapat paalalahanan. O di kaya magbigay tayo ng babala hinggil sa bagay na mali pala yung pag-unawa natin. Nakuha ninyo? O di kaya, subhanallah, alam nyo ba, ngayon iuna ko na, may ilan Muslimah, nagsasabi na mayroong modern Muslimah.
Subhanallah. Meron daw modern Muslima. Maganda o masarap sa pandinig. Subhanallah. Meron bang modern Muslima? Meron bang modern Muslima? Meron? Hindi nga. Kung sabihin ko sa inyo, meron. Hindi. Totoo. Meron, wala. Meron modern Muslima? Meron? Merong modern Muslima? Itong anong tinutukoy nila dito sa diwa, terminolohiyang modern Muslima. Meron? Sino magsasabing meron? Itaas ang paa. Kamay. De biro lang. Wala po, subhanallah. Wala. Walang modern Muslima. Sabihin, ipauna ko na sa inyo ito. Mamaya tatalakayin ko ito ulit. Dahil sasagutin natin itong mga propaganda ng karamihan sa ngayon. Mga vloggers o di kaya mga sikat, tanyag na nagpapalaganap halimbawa ng Islam na mali ang pag-unawa sa Islam na ginagamit itong modern Muslima. Tinutukoy nila dito, subhanallah, yung kasuotan ng babae, kung ano man yung mga fashion, ito ay sumasang-ayon sa Islam dahil ito daw ay modern Muslima. Iyadam billah. Walang modern Muslima sa katuruan ng Islam. Walang sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sa huling panahon, magsuot kayo ng mga fashion o mga bagong kasuotan na tatawagin yung modern Muslima na salungat sa panuntunan ng hijab. O di kaya walang nabanggit na sumabay kayo sa uso ng mga kasuotan sa mga huling henerasyon. No. Kung ano yung hijab na ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Rasulullah sa panahon ng Rasulullah hanggang sa paggunaw ng mundo, hindi magbabago. Ang mga batas, kasuotan, panuntunan ng hijab. Kaya walang katotohanan niyang sinasabi ng ilan na modern Muslima. Ang nagsasabi niyan, nagpapakalat niyan, nagpapalaganap ng ganitong katuruan na ito, yung mga taong sinusunod nila ang kanilang pansariling pagnanasa o pag-unawa na labag sa Islam. O di kaya ginagaya nila ang mga kuffar bilang pagsabay sa mga uso o mga kaugalian ng mga kufar sa kasuotan na labag sa Islam. Pinapairal nila ang kanilang mga kagustuhan kaysa sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walang modern Muslima. Kaya makikita natin ng ilang ginawang fashion ang hijab. O di kaya hindi nila, isa sa kahalagahan ng ating topic, minsan ang ilan naunawan lamang nila ang hijab ay sa kasuutan lamang. Hindi nila alam na isa sa diwa ng hijab ang kahinhinan. O di kaya nagsusuot ng hijab dahil ang pag-unaw na sa hijab, abaya. Walang problema, mag-abaya, pero labag sa mga panuntunang kondisyon ng hijab, masikip, manipis na nakikita ang hugis ng katawan, subhanallah. Bumabakat ang hugis ng katawan ng babae, hindi hijab. Kahit nagabaya ka pa, o di kaya, subhanallah. O di kaya, ang ilan, nag-veil. Pero nakalitaw yung buhok dito sa noon niya. At siya daw ay nakahijab. Hindi matatawag na hijab yun. Tabiya. So unawain natin ang relihiyong Islam. So ganito kahalaga ang ating topic. Una, balikan natin ang kasaysayan
ang kababaihan sa Islam. Nang dumating ang Islam, alam natin, pinarangalan ng Islam ang mga kababaihan. Binigyan kayo ng halaga. Wallahi lazim. Kaya huwag kayong maniniwala sa propaganda, panlilinlang ng mga kuffar na ang Islam ay mavluma, inapi sarilihing Islam. Obses o di kaya inaapi, pinagkaitan ng karapatan, inaapi ang kababaihan sa Islam. Wala pong katotohanan yan. At huwag kayong maniniwala kung yan ay tinuturo. Halimbawa, sa ilang school, dahil ang gusto nila ay tularan sila na walang mga panuntunan na gawin ng isang babae ang kanyang ginagawa. Yan ang hindi pwede. Ang gusto nila, gawin ang ginagawa nila na naghahalo, nag-uusap, kahit nagkakamay, nagsasayaw, ang hindi magmahram, suotin ng kababaihan, ang anumang kasuotan, dahil meron silang mga pananaw, enjoy your life, walang limit, wala talaga silang mga panuntunan. Ito ang gusto nila. Pero hindi yan ang Islam. Tayo ay mga Muslim. Tayo ay mga Muslim, may mga panuntunan. Dahil kung hindi natin lalagyan ng limitasyon, mangingibabaw ang kawalan ng moral. Lalaganap ang krimen dahil lamang sa pag-iwan, hindi pagsunod ng mga babae sa panuntunan ng hijab o di ka sa kasuotan. Bumababa ang moral. Dahil nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga babae, lalaki, pagsubok. Nature talaga na ang lalaki nagkakagusto, na-fit na sa babae. Ito ang realidad. Kaya pag hindi nilagyan ng limitado, mga panuntunan, mga rules, gawin ng babae ang nais niyang gawin, subhanallah, mangyari ang mga kahalayan, subhanallah, krimen, kawalan ng moral, imoralidad, subhanallah. Nakatulad na nangyayari sa ibang mga bansang hindi Muslim. So ito ang gusto nila. Na mamuhay mga kababaihan sa atin, nakatulad nila. No, hindi pwede. Hindi natin dapat gayahin ang mga kuffar. Subhanallah. So ang Islam, mga brothers and sisters, lalo na sa mga sisters, tandaan ninyo, pinarangalan kayo ng Islam. Alhamdulillah. Itinaas ang inyong antas. No? Pinangalagaan kayo. At isa sa kabilang sa pangangalaga sa inyo ng Islam, ang hijab. Tignan nyo, kahit sa bansang Arabo, ang bago pa sa Jahiliya, bago pa dumating ang Islam, walang halaga sa paningin ng mga lalaking Arabo ang mga kababaihan. At ito ay sinalaysay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. At alam natin to, naririnig natin, no? Yung kalagayan ng mga kababaihan. Hindi sila nagmamana. Walang dowry pag sila pinapangasawa. Bagkus kapag yung minamana ang mga babae sa kanila. Ibig sabihin, pag namatay yung asawang lalaki, yung babae, kung sino-sino na lang ang nagpapakasal nag-aasawa. Para bagang ari-arian na minamana. Subhanallah. Ganyan ang mga babae bago ang Islam. Walang halaga, inaalipustangan, inaapi. Parang mga bagay, property. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Nahl verse 58, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى وَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Kapag siya ay binalita ng isa sa kanila na siya ay magkakaroon ng anak na babae,
makikita sa kanyang mukha ang hindi pagkalugod. Mangingitim o di kaya madilim yung kanyang mukha dahil sa hindi pagkalugod na magkakaroon daw siya ng anak na babae na magiging kapintasan sa kanyang pamilya. Dahil alam nila ang kahihitan niya paglaki ng babaeng ito. Kaya narinig natin na may mga kababaihan na mga anak na babae na mga sanggol na pinapatay, nililibing. Subhanallah. Dahil ang ilang mga Arabo, naiemosyon, magiging kapintasan na naman sa akin ito. So mas mainam, subhanallah, kitilin para hindi na maging kapintasan. Ganyan yung kalagayan bago ang Islam. At sa iba pang mga nasyon, kahit sa Roman Empire bago ang dumating Islam, sa Persian Empire, sa China, sa Indian, magpasa hanggang ngayon. Pero ang Islam lamang ang nagbigay ng karangalan, antas, karapatan, ng napakataas na antas. Tignan niyo lang ang ina, ginawang paraiso tahta al-aqdam. Nasa paanan ng mga ina ang paraiso. Ano ibig sabihin nun? Kung ibig sabihin pinakamalaking dahilan para makamtan mong paraiso ay ang pagiging mabuti sa iyong ina. Ganyan itinaas ang inyong antas sa Islam. Subhanallah. Sinabi ni Umar radiyallahu anhu, "Wallahi wa in kunna fil jahiliya ma na'uddu lin nisa amran." Ako ay sumusumpa kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang aming kalagayan sa jahiliya, hindi namin ibinibilang ang mga kababaihan sa isang bagay lamang. Walang sukatan, walang halaga. Manaud, hindi namin ibinibilang kahit sa katiting na bagay. Subhanallah. Ganyan nila tinitig na mga kababaihan. Hatta anzalallahu ta'ala fihin na ma'anzal, hanggang sa ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala, dumating ang Islam at ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kapahayagan patungkol sa kanila. At pinahayag ni Allah ang mga ayat na tumatalakay sa mga karapatan. Hindi bagkos isang suratun Nisa. Woman chapter na nagpapakita kung gaano kahalaga kayong mga babae sa Islam. Allahu Akbar. Tinalakay dito kung na kayo ay nagwawaris, nagmamana at iba pa. Subhanallah, itinaas ang inyong antas. Kabilang sa pagpaparangal ng Islam sa kababaihan, tinanggal ang mavalim, pang-aapi, kawalan ng katarungan. Itinaas ang inyong antas at pinagtambal ang lalaki at babae sa gantimpala. Pareho. Kung ano yung nagagawa ng lalaking kabutihan, ganun din ang babae sa gantimpala. Halos pareho. Kaya nga mayroon isang hadith ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si Ummu Ammara radhiyallahu anha tumungo sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagbigay ng hinaing. Parang magrereklamo o magtatanong, "Ya Rasulullah, bakit sa Quran," nagtataka si Ummu Ammara, "bakit sa Quran ang mga kataga na ibinababa ay para lamang sa mga kalalakihan? Bakit lagi ang mga ayat ang kinakausap mga lalaki, wala mga kababaihan?" Subhanallah. Although alam na ng Rasulullah na kapag yung sa Quran, ang ginamit na kataga ay panglalaki, nasasaklaw na niya ang mga kababaihan. Yung khitab. Pero para gumaan lamang ang kalooban ng sahabiya na ito, bumaba ang verse, no? Sa Suratul Ahzab verse 35, napakahaba nito na sinasabi na Allah subhanahu innal muslimin wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat ay pareho, no? Binigyan din dito sa ayan na ito, nasabi niya Allah subhanahu wa ta'ala yung ginagawang kabutihan ng lalaki, ng babae, pagsasala, pag-aayuno, ay pareho silang ginagantimpalaan. Pareho.
Nagkakaiba lamang sa dami sa pagpupursige ng bawat Muslim, lalaki man o babae. Kabilang din sa pagpaparangal ng Islam sa babae ay pinagkalooban ng bahagi sa mirath. Bisabihin nagmamana. Bago ang Islam, kahit sa ibang nasyon, hindi nagmamana ang mga babae. Bakos minamana, parang property ang mga babae. Subalit maring sabihin ng ilan sa inyo at maniwala sa propaganda ng mga kufar, sasabihin nila, hindi fair, patas ang Islam. Bakit sa pagmamana, pagdating sa pagmamana, yung bahagi ng lalaki ay katumbas ng dalawang babae? Kumbaga, 100 ang mamanahin ng lalaki sa babae 50. Kasi dalawang babae katumbas ng dalawang mana ng dalawang babae ang sa lalaki. Hindi fair. Paano natin sasagutin? Mavlung ba? Naapi ba ang babae pagdating sa mana? Hindi po. Binigyan ng karapatan. Subalit tinignan ng Islam ang pangangailangan ng bawat isa. May karapatan ang mga kababaihan. Subalit pagdating sa pagmamana, magkaiba ang pangangailangan, kalagayan ng lalaki sa babae. Ang lalaki nag-aasawa, naggumagastos. Nagkumakayod, naghahanap, hindi katulad ng babae. Binibigyan ng dowry, hindi gumagastos kapag may asawa na, hindi obligado sa kanya maghanap buhay. Kabilang din sa pagbibigay ng karangalan ng Islam sa mga kababaihan, ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang magandang pakikitungo sa mga asawang babae na pagsamba at nagiging ganap ang pananampalataya ng lalaki kapag ginagawa niyang mabuti ang pakikitungo niya sa kanyang asawa. Pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na dapat, wajib, pakitunguhan ng mabuti ang asawang babae. Bagkus, naglaan ng kaparusahan sa sinumang hindi maganda ang trato niya sa kanyang asawa. At kabilang sa bahagi ng pananampalataya ang mabuting pakikitungo sa asawa. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pakitunguhan niyo ng mabuti ang inyong mga asawa. Khairukum linisaikum, ang mabuti sa inyo ang siyang mabuti sa kanyang asawa. Nagiging ganap ang pananampalataya ng isa sa inyo kapag mabuti ang kanyang pakikitungo sa kanyang asawa. Mabanggit ko lamang dito at nabanggit ko nito sa mga ilan, mayroong isang sheikh na nagsabi na kinukwento niya yung kwento ng isang binatilyo na nakapag-asawa. Sabi niya, Sheikh, tinatalakay mo ang kainaman ng pag-asawa, mabuti, mashallah, ganito, ganito. Pero hindi ko yan nakita sa buhay sa aking asawa, sa aking buhay kasama ng aking asawa. Sa umpisa lamang, pero pagkaraan ng ilang buwan, ilang taon, subhanallah, adhab, kaparusahan. Anong sinagot ng Sheikh? Sabi niya, hindi mo naunawaan ang diwa ng pag-aasawa. Hindi mo naunawaan. Marahil may mga kalagayan na mahirap unawain ang babae. Dahil ganyan talaga ang kalikasan nila. Nilikha ang mga kababae ayon sa hadith na mula sa inyong mga tadyang na ang kalikasan ng ribs, tadyang nyo ay hindi straight. Huwag nyong piliting ituwid ito. Mababali. So ganyan ang babae, sabi ng mahal na propeta, na kailangan pagtiisan. May mga ugali minsan na parang mahirap unawain dahil ang madalas nilang pinapairal ang emosyon. Subalit pinalitan sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala
Yung emosyon nila higit. At minsan nagkukulang sila sa ilang kalagayan, subalit pinalitan ito sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala na pabor sa iyo. Yung habag awa, pagmamahal sa iyo ay higit, lubos. Yung pagmamahal, yung awa, habag nila sa kanilang sa iyong mga anak ay wagas. Kung ikukumpara sa awa habag mo, ikaw na lalaki. At minsan din, subhanallah, maging ikaw na lalaki, hindi perpekto. Meron din mga ugali, pag-ugali mo na hindi mo alam na tinitiis lang ng babae. Walang perpekto. Kailangan yung musabara, pagtitiis, pagtitimpi. Pagdating sa pag-aasawa. Kabilang din sa pagpaparangal ng Islam sa mga kababaihan ay inubliga sa kanila. O di kaya, inubliga na magbigay ng mahar, dowry. So kapag kayo ay pakakasalan, mashallah, sana'y bigyan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga mga salihah, na mga asawa, ay kailangan magbigay ang lalaki ng dowry. Kabilang yan sa kondisyon o kabilang sa mga obligado ng pag-aasawa. So mashallah mga brothers and sisters, kabilang lamang yan sa mga halimbawa. Napakaraming halimbawa, napakaraming mga ayat, no, bakos mayroong isang surah, chapter, na ibinaba na tinawag na Suratun Nisa, tumatalakay hinggil sa inyong mga karapatan. Subhanallah. Na nagpapakita kung gaano kayo pinarangalan ng relihiyong Islam. No? Ang pinakamalaking halimbawa, yung nabanggit ko, subhanallah, pagdating sa mga kababae, halimbawa, yung anak na babae, kabilang din sa halimbawa na pagpaparangal ng Islam, no, hinimok ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na sino mang magkaroon ng anak ng 3 o 4 na babae at pinagtiisan, binigyan ng gastusin, no? At kapag siya ay pumanaw, o di kaya nabanggit sa hadith na gagawing syafa'a yung mga anak niya sa kabilang buhay. Makikita nyo, pag nagkaroon daw ng anak ng 3 o 4 ang isang lalaki, gagawing syafa'a yung bilang gantimpala sa kanya, sa pagtitiis, pag-aaruga, pagpapalaki sa kanya. Mashallah. Ganon din yung armala, yung widow. Sabi sa hadith, sino mang magpursige, magpunyagi, na itaguyod ang mga armala, mga widow, ay para siyang nag-ayuno ng ilang taon, o di kaya nakikipagpunyagi, nagjijihad sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan yung pabor na pinagkaloob sa inyo. O di kaya pagdating sa asang babae, natalakay natin. O di kaya sa mga ina, alam natin kung gaano kalaki yung karapatan ng ina sa Islam na paulit-ulit natin naririnig na ginawa ang paraiso sa paanan ninyong mga ina. Ganyan ang pagpaparangal, pagpapahalaga sa inyong mga kababaihan sa Islam na hindi mo makikita sa ibang nasyon, sa ibang relihiyon. Wallahi al-azim. Ngayon, ano ba ang hijab? Ang hijab, no, ay literal o di kaya ang kahulugan, hinango sa hajabah. Ibig sabihin, yung itinago o ikubli sa paningin. Hijab, nakakubli. Doon kinuha yung hijab. Dapat nakakubli sa paningin. Kung ano man yung tinatakpan, no, nakakubli, yung ikinubli, yun ang hijab. Kaya ginamit yung hijab sa kasuotan. Dahil kinukubli, itinatago kayo sa paningin. Ganyan kayo inaalagaan. Ang hatol ng hijab, ito ay wajib. Ang hijab pala,
Ang hijab ay yung kasuotan na isinusuot ng babaeng muslima, no? Na wajib niyang suotin, na dapat matakpan ang buong katawan niya na kasuotang sumasang-ayon sa relihiyong Islam batay sa mga panuntunan kondisyon nito. Ito ang hijab ash-syar'i. Ulitin ko, ang hijab ash-syar'i, ito yung kasuotan na dapat isuot ng babae kapag siya ay lumalabas sa kanyang tahanan, na natatakpan ang buong katawan niya. Mamaya tatalakay natin yung hatol ng niqab. Maray pumapasok sa kaisipan natin, anong hatol ng niqab? Natatakpan ang dapat takpan kahit ano pa mang kasuotan. Kahit ano pa mang kasuotan. Ibig sabihin, yes, yung pag-aabaya ngayon, yun ang higit na kasuotan na masasabi natin talagang hijab. Pero kung magsuot ang ilan ng kasuotan na hindi abaya pero sang-ayon sa mga kondisyon ng hijab ash-syar'i, o di kaya hindi kulay itim, basta sang-ayon sa mga kondisyong panuntunan ng hijab, walang problema. Pero ngayon, yung pag-aabaya, mashallah, yun ang higit. No? Higit na masasabi natin, mashallah, nababagay sa panahon natin ngayon. No? Pero dapat ang abaya naman ay sumang-ayon sa mga panuntunan kondisyon. Mayroon naman ngayon na abaya, pero ginawang fashion. Nakaka-fit na. Hindi matatawag na hijab, kahit pa ito ay abaya. Nakuha natin? Kapag sumunod, bumatay, nataglay nito ang 8 o 7 kondisyon. Ang hijab ay hindi matatawag na hijab ash-syar'i kapag hindi pumasok dito ang babagitin nating 8 kondisyon o 7 kondisyon. Tandaan nyo yan. Marami nagtataglay, nagsusuot ng hijab, pero hindi talaga sumasang-ayon, tabya, sa panuntunan ng hijab. Dapat umalinsunod ang iyong hijab, sister, sa babanggitin natin na mga kondisyon na ito. Tandaan ninyo, natatalakay ito ng ating mga ulama, pero paala lamang sa ating lahat. Baka may mga nalalabag tayo. So ito ay wajib. Pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, pinag-utos ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at ijma' ng mga salafus salih, ng mga lahat ng mga Muslim noon at ngayon. Hindi totoo ang sinasabi ng ilan na traditional ang hijab. Tradisyon ng mga Arabo, kultura ng mga Arabo. Hindi totoo. Ito ay wahi, kapahayagan, kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi totoo. Subhanallah, alam nyo, may mga nababasa ako sa Facebook na mga tabiao, professional, na may alam kunti sa Islam, na nangihimasok sa mga katuruan ng Islam, no? At sumasabay sa mga uso o mga moderno, ganyan, at binibigyang explanation ng hijab, na ito daw ay kultura ng mga Arabo. Mali yun. Mali. Kulang. Ibig sabihin, ito ay katuruan ng Islam. Ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang sa mga Arabo, sa lahat ng mga kababaihang Muslim, mga Muslima. O di kaya, binibigyang, ilan din sa pag-unawa, binibigyang paliwanag ang hijab na ang kumbong lamang, veil. Basta nag-veil ka, okay, ay nakahijab ka na, kahit yung sa pang-ibaba ay subhanallah, nakapantalon, nakadamit na nakikita yung hubog ng katawan, nakahijab na daw. Dahil ang pag-unawa niya sa hijab, basta natatakban yung buhok. Subhanallah. Hijab, napakalawak na salita. Tinatranslate ng ilan na veil. Di ba yung veil yung dito? Kumbong.
Belo, pag salitang Tagalog na belo, ang pagkauna ko sa belo, kasi may nag-explain na ang hijab belo. Belo is yung dito sa ulo, no? Yun ang ulo, belo. Tama? Correct me if I'm wrong. Sa yung mahusay sa Tagalog dito, bihasa sa Tagalog. Ang pag-alam ko lang sa belo, yung tinatakip sa ulo. Okay, yun na. Sinasabing ang hijab belo. Pero hindi lang yun. Hindi saklaw, yes. Kasi yung hijab, kasuotan na dapat matakpan ang dapat takpan sa babae. Nakasuotan na sumasang-ayon sa mga kondisyon panuntunan ng hijab. Ito ang tamang definisyon ng hijab. Ito yung tinatawag na hijab ash-shar'i. Hijab sa pananaw ng Islam, batas ng Islam sa Sharia. So ito ay obligado. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang academic sa Suratul Ahzab verse 59? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Ya Muhammad, o Muhammad, ya Nabi, sabihin mo sa iyong mga asawa, sa iyong mga anak at sa mga kababaihan na takpan nila ang kanilang mga sarili. Dalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Ito yung ayatul hijab. Para sila ay mapangalagahan, hindi sila mapahamak. Ito yung mga isa sa mga nabanggit na hikmah ng paghihijab. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa Suratul Nur verse 31, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa ihfadna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Sabihin mo sa mga kababaihan na ibaba nila ang kanilang mga paningin. Sa mga maaring nakakafitna, wa ihfadna furujahunna, pangalagaan nila ang kanilang moral, dangal. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, at hindi nila dapat ilantad ang kanilang kagandahan palamuti maliban sa kailangan lumabas. Mamaya tatalakay natin to. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, at huwag nilang ilantad ang kanilang kagandahan, yung beauty nila maliban sa kanilang mga asawa. Ito yung dalil, pamantayan, saligan mula sa Quran na tinawag na ayatul hijab. Sa hadith, napakarami. At ito ay ijma' ng mga ulama. Ngayon, babagitin natin, mga sisters, yung mga kondisyon, mga panuntunan ng hijab. Una, nabanggit ni Sheikh Albani, ang unang kondisyon, isti'abu jami'il bardan illa mastuthniya. Marapat na ang hijab, kasuotan, ay matakpan ang buong katawan liban na lamang sa maaaring ipakita. Ang hijab daw, kasuotan na dapat sinusuot ng babae, unang kondisyon, dapat matakpa ng buong katawan, maliban na lamang sa maaaring ipakita. Doon, yung mga ulama kasi, itong hijab, niqab. Ang niqab, yung ginagamit sa mukha, tinatakip sa mukha, yung niqab. Okay? Yung nagsasabing obligadong takpan ang mukha at kamay, yun ang tinutukoy nila sa hijab, na dapat talagang takpan lahat, maging ang mukha, maging ang kamay. So alam natin na mas'ala khilafiyya, ito ay ma'ruf, alam na. No? Alam natin na nagkaiba ang pananaw ng ating mga ulama pagdating sa niqab. Ito ba ay obligado? Dahil doon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, illa wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, wag nilang ilalantad ang kanilang palamuti, ang kanilang ganda, maliban sa kailangan lumitaw, na kaugaliang o di kailangang marapat na makita. So nagkaiba ang pananaw ng ating mga ulama, opinyon ng ating mga ulama, kung ano yung tinutukoy dito. Yung kamay at mukha, na katulad ng tafsir
ni Ibn Mas'ud, o di kaya yung mga ulamang nagsabing ang nikab ay wajib, ang nikab ay wajib, dapat takpan ang mukha at kamay. Ang tinutukoy diyan ay yung nakikitang panglabas na damit ng mga kababaihan. So ito yung ma'ruf. Sa akin, ito sa totoo lang, ang daming nagtatanong sa akin kahit sa Facebook, social media, Sheikh, wajib ba magnikab o hindi? Ito napakahalagang mas'ala usapin. At dito ko natatalakayin. Hindi ko to tinatalakay sa totoo lang sa social media. Baka magkaroon ng pagbabangayan o di ka misinterpretation o di ka baka ang ilang mga kababayan, mga sisters natin, iba ang maunawaan nila sa mga mababanggit ko. Kasi napakamaselan. Sinesend sa akin yung link ng mga post ng mga ilang ulama na nagkakasala daw ang mga babae na nakikitang mukha. Ang masasabi ko doon, pananaw niya na irespeto ko na ang kanyang tinatangkili o di kaya kinukuhang pananaw yung pagiging obligado ng nikab. Sa akin, ang sinasagot ko lamang, buod na kasagutan sa mas'ala na ito. Walang pag-aalilangan, tandaan ninyo. Katiyakan, isit aside mo na yung pagiging obligado o sunna lamang ng nikab. Walang pag-aalilangan, nagkakaisa ang lahat na mainam ang pagninikab sa mga kababaihan. Mainam ang mga pagninikab sa mga kababaihan. At mas higit na mapangangalagaan, mapoprotektahan ang babae kapag siya ay nagninikab. 100%. Isit aside mo na ang pagiging obligado o di kaya itong mas'ala na ito, khilafiyah, khilaf, pagkakaiba. At katiyakan na ang pagninikab, katuruan sa relihiyong Islam. Katuruan sa relihiyong Islam. At sunnah, pinag-utos ng Islam ang ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang nikab at ang ilang mga sahabiyat ay nagninikab. O ang lahat ng mga sahabiyat nagninikab, doon lamang nagkaiba kung ang kautusan wajib ba o sunna lamang ang pagninikab. Doon lamang nagkaibang mga ulama. Ang kautusang magnikab, wajib ba o sunna lamang? Kaya ang sinasabi ko, sister, kung gusto mong magnikab, naging panatag sa iyo ang nikab, magnikab ka. Isit aside mo na yung naririnig mong kahatulan ng pagninikab. Dahil mas higit kang mapangangalagaan, mapoproteksyonan mula sa kawalan na pagbaba ng moral kapag ikaw ay nagninikab. Isit aside mo na itong mga pagtatalaki o pagkakaiba ng kahatulan. Pag-aralan mo ang nikab, pag-aralan mo ang hijab, at kung maging mapanatag sa iyo ang nikab, magnikab ka. At itong mas mainam sa panahon natin ngayon, masasabi ko, wallahi alazim, mas mapangangalagaan ng ating mga sisters kapag sila ay nagninikab. Subalit, mabigat na sabihin natin, Allahu alam, sa akin, personal, na nagkakasala ang mga babaeng hindi nagninikab. Dahil ito'y masala khilafiyah. Wala tayo sa lugar, Allahu alam, sa akin lang. Kasi kung pag-aaral natin ang khilaf, malakas din kasi jamhur, nakakarami sa mga ulama na sinabing sunna lamang. Allahu alam, pati si Sheikh Imam Albani, si Imam Albani, yung katayuan niya, at ito ang katayuan ko rin. Si Sheikh Albani, dung sa kanyang aklat na Hijabul Mar'a al-Muslimah, tinalakay niya doon ang hijab.
Ang pinakatinalakan niya doon, tinuligsan niya yung nagsasabing wajib ang nikab. Although baka masala khilafiyah to. Kasi sa kanyang pananaw, hindi wajib ang pagninikab. Sa kanyang introduction, sinabi niya, sunna lamang ito at hindi wajib. Bagamat ito ang katayuan ko, ito ang pananaw ko, ang hinubo ko, pinalaki ko ang aking mga anak na sila ay nagninikab. Dahil ito ang mainam sa panahon natin ngayon. Kailangan mas mapangangalagaan ang mga kababaihan. Ang maunawa natin doon, kahit si Sheikh Imam Al-Albani rahimahullah, hindi sa kanya wajib ang nikab, pero pinagninikab niya ang kanyang mga anak. Dahil nabanggit natin na katiyakan ito ay kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ginagantimpalaan ng babae, ito ay sunnah, ayon sa kanyang pananaw, at mas mapangangalagaan ang mga kababaihan. Kahit yung mga ulama, tandaan ninyo, na sinabing hindi wajib ang pagninikab, mayroon din mga kondisyon. Na hindi ka magninikab, nakikita yung mukha mo, pero wag dapat nakaka-fit na. Meron din mga panuntunan, yung ilang ulama na nagsabing hindi wajib ang nikab, pero meron silang nabanggit na mga panuntunan. Dahil meron din mga kababayan, halimbawa, hindi nagninikab, pero subhanallah, nakaka-fit na. Di ba? Nakaka-fit na. Na halos yung pagme-makeup niya ay ginagaya na ang mga kuffar. Subhanallah. Ikakasal, may make-upan ng isang bakla. Tabiaw. Subhanallah. Ha? Mabang ito, pagdating sa kasalan, pagpapakasal, subhanallah, marami tayong nalalabag, sa totoo lang. Ha? Magbabayad ng makeup artist, 5,000, 10,000, nakabilang ito sa pag-israf. Subhanallah. Tapos, imbitahan ng imam, ustad, na magkakasal, ibibigay lamang pamasahe o di kaya 500, 1,000. Pero pag makeup artist, 10,000, 5,000, subhanallah. May make-upan, hawakan siya. May make-upan, halos hindi na makilala ang kanyang mukha sa kapal ng make-up na dapat i-decorate sa harap. Merong yung guro ko sa Qasim, kinukwento niya na nagkukwento sa kanya, mga ilang mga Arabo. Sabi niya, kasi yung sa Saudi, yung mga, salon? Oo. Dapat ang pumapasok lang doon mga babae, napaka-stricto sa Saudi, lalo na sa amin sa Qasim. Hinatid ko doon, sabi niya, yung asawa, isang Arabong nagkukwento sa kanya, na aating kami sa kasal. Kasi yung kasalan doon, magkaiwalay yung babae at lalaki. Pinasok ko siya sa salon para mag-makeup. Binalikan ko 2 oras. Tagal pa. Sabi niya, nandito na ako, pumunta ka na ito, palabas na ako. Nung pumunta ko doon, sumakay yung asawa ko, tinignan ko, sabi niya, sino ka? Saan yung asawa ko? Sabi niya, ako yung asawa mo. Ibig sabihin, halos hindi niya na nakilala ang kanyang asawa dahil sa makeup. Subhanallah. So, ganun din dito sa atin sa Pilipinas. Doon, walang problema kasi pag sila ay atin sa kasal, separate yung babae at lalaki. Yung babae yung pinapasukan ng room para sa mga babaihan, walang problema pag sila lang, no, mga babae. Pero dito sa atin, subhanallah, na minsan nagme-makeup yung babaeng ang kapal tapos nakikita ng hindi niya maharam. Subhanallah. So yan, kailangan takpan ang buong katawan. Okay? So dito, ang pinahintulot lamang ayon sa ilang ulama, okay? Ayon sa ilang ulama, yung kamay at mukha. Pero yung dapat, yung mga paanan, natatakpan yan. So mali yung ginagawa ng ilan. Tabiao. Na naghihijab pero nakikita ang paa. Nakikita ang paa. Dapat po mga sisters, yung abaya ninyo, okay, o di kay mga Indonesian dress, na okay naman, sang-ayon sa Sharia, dapat natatakpan yung paa. Wajib yan. Yung kamay at
mukha lamang. Ito, bigyan din ko din to, sisters. Isa sa pagkakamali ng ilan. Kapag ikaw na sister, nagnikab, dahil naging panatag sa'yo at naging opinion mo, ang kinukuha mong opinion ay ang pagiging obligado ng nikab, kailangan pati yung kamay natatakpan. Kapag ikaw ay nagninikab, dahil sa paniniwala mo na ang nikab ay wajib, naging panatag sa iyo, dahil pinanood mo yung pagpapaliwanag, pinag-aralan mo, naging panatag sa iyo na wajib talaga magnikab. Pero nagninikab ka, pero ang kamay mo nakikita. Salungat yan sa panuntunan ng mga ulamang nagsasabing wajib ang nikab. Dahil pag sinabing wajib ang nikab, dapat pati ang kamay ay dapat takpan. Ang pinaintulot lamang ng mga ulama na nagsasabing wajib ang nikab, yung mata lamang ang dapat makita para lamang magamit niya kapag siya ay naglalakad. Nakita niyo? So dapat matakpan ang buong katawan maliban na lamang ayon sa ilang ulama na makita ang mukha o di kaya ang kamay. Pangalawang kondisyon, tandaan niyo ito. An la yakuna zinatan fi nafsihi. Hindi ito marapat na maging mismong palamuti. Ibig sabihin ang abaya ay maging palamuti. Ano yung maunawaan natin dito? Yung kasuotan na sinusuot niyo, sisters, dapat hindi yan maging mismong palamuti na nakaka-fitna. Kasi ang hijab, bakit ipinag-utos? Para hindi makafitna. Hindi makafit ng mga babae. Kung ang hijab, mga kasuotan na inyong isinusuot, ay decorate palamuti, ginawang fashion, yes. Marami ngayon, subhanallah. Naging fashion ng... Bismillah. 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 Okay. Naging fashion ng hijab. Okay, ang abaya. Nakabaya nga si sister, subhanallah. Pero, Allahu Akbar, nakaka-fitna. Nakaka-fitna. Maraming, halimbawa yung abaya niya, naging fashion, maraming decorate. Di ba, minsan may mga abaya na punong-puno ng dekorasyon, design, yes, design. Yung design niya is nakaka-fitna. Pasintabi, tabiya. Pag yung hijab, abaya mo, halimbawa, maraming design na makaka-fit na, ito ay hindi matatawag na hijab ash-syar'i. Natalaki sa Facebook noon, yung niqab na may pangalan. Nag-trending noon, na merong ilang mga ulama na ustad na nagsasabing, walang problema dyan. Pero subhanallah, dahil sa pagmumuni-muni, pag natin, nakita natin na mas mainam na iwasan. Dahil nakaka-attract. Nilalagay yung pangalan dito sa harap, o kaya malaki dito malaki masyado. Kung yung branded niya, walang problema, maliit lang. Hindi nakaka-fitna, hindi nakaka-attract, nakakapagtawag pansin. Pero bakit, ang tanong lang doon, bakit kailangan pa ilagay yung pangalan sa harap? Yung mga nagsabi para daw mapakilala yung sister. Kailangan pa bang lagyan ng pangalan para makilala ka? Kaya nga ka nagninikab o naghihijab para ka ikubli o di kaya hindi ka makafitna. Kung lagyan to ng pangalan, mas lalo kang tititigan ng mga lalaki. Ano kayang pangalan nito? Tititigan ka. So mangyari yung fitna, nagdudulot ng fitna. Subhanallah. So bakit pa lalagyan ng pangalan? Parang question mark yun. Na mayroong dahilan. Subhanallah. So hindi na yung kailangan. Mas mainam iwasan. Basta yung mga niqab o di kaya abaya na ginawang fashion, no, hijab, abaya, na tulad halimbawa ng mga sinasabi ng ilang mga kababaihan na modern Muslim, modern na kasuotan, pero lumalabag sa mga kondisyon ng hijab, wallahi al-azim.
Dapat iwasan natin ito. Pangatlo, no, anong sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tingnan niyo ang utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga kababaihan para na malayo kayo sa fitna. Kayo ay manatili sa mga inyong mga tahanan. Maliban na lamang sa mga ilang kalagayan na kailangan yung lumabas. Maunawan natin dito sa Islam, masyadong pinangalagaan ang mga kababaihan. Huwag kayong lumabas sa inyong mga tahanan, maliban na lamang kung kailangan. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyat. At huwag kayong maglantad ng inyong ganda na katulad ng ginagawa ng mga kababaihan ng jahiliya. Sa hadith, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 uri ng mga tao na hindi sila titignan na tatanungin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabilang doon nabanggit niya, ang babaeng kapag wala sa kanyang wala sa bahay, sa kanyang piling ang kanyang asawa, ay hindi niya pinapangalagaan ang kanyang dangal, subhanallah. Ang kanyang reputasyon, ang reputasyon, dangal ng kanyang asawa. Subhanallah. Kabilang yun, nagbigay ng matinding punishment sa mga asawang babaeng hindi niya binibigyang halaga, hindi niya inaalagaan ang kanyang sarili hinggil sa dangal, reputasyon ng kanyang sarili ng kanyang asawa. Tandaan mo, sisters, kapag ikaw ay nakapag-asawa, yung reputasyon, dangal mo, ay nagre-reflect sa iyong asawa. Yung kapintasan mo ay bumabalik sa iyong asawa. Dapat mong pangalagaan ang iyong sarili. Kung pinag-utos sa'yo ang hijab, kung pinag-utos sa'yo na pangalagaan mo ang iyong sarili, dangal, nang wala ka pang asawa, mas higit na pinag-utos sa'yo na pangalagaan mo ang iyong sarili kapag ikaw ay may asawa na. Huwag natin tularan ang mga kufar. Subhanallah. Kapag may mga okasyon, halos wala ng gira. Nakikipagkamay sa hindi mahram. Subhanallah. Nakikipagbeso. Yung may asawa yun. O kaya pinapayagan na makisayaw. Allahu Akbar, subhanallah. Sa hindi niya asawa. Kaya nangyayari yung kahalayan, subhanallah. Napupukaw yung fitna. Ito yung kaugalian ng mga kufar. Pero sa Islam, subhanallah, higit na inalagaan at binigyan diin ang pride ng lalaki sa kanyang asawa. At naglaan ng babala ang Islam sa lalaking walang pride sa kanyang asawa. Yung nagsasawalang kibo, dayuth. Narinig natin yung dayuth. Hindi makakapasok sa paraiso yung taong lalaking dayuth. Walang pride. Nakikita niyang gumagawa ng haram, labag sa Islam yung kanyang mga anak o di kay asawa. Nagsasawalang kibo. Sinasang-ayunan niya, hindi niya sinisita. Subhanallah. Umaatin ng mga okasyon ng mga kufar ang kanyang mga anak o di kay mga ng kanyang asawa na ladlad ang kanyang kasuotan. Nakikita ang kanyang aura. Nakikihalo sa mga kufar. Humihimik lamang, parang hindi subhanallah. Walang maratabat, walang pride. Kaya anong sinabi ng Rasulullah? Hindi makakapasok ang ganitong uri ng lalaki. Walang pagpapahalaga sa kanyang mga mahal sa buhay. Wajib na sitahin natin yung ating mga anak na babae. Huwag natin sa kanilang isunod ang mga kagustuhan nila na lumalabag sa relihiyong Islam. Sa panahon natin ngayon, subhanallah,
Hinahayaan natin na umaatin ang mga anak natin sa mga party, sa kanilang mga paaralan. Wallahi al-azim, kahit pa ma-fail ang iyong anak, kahit hindi pa makapagtapos, kung ang kapalit ay maghuhubad siya, huwag natin ipagpalit dahil lamang sa pag-aaral. Pero ngayon, alhamdulillah, sa atin dito sa Pilipinas, alhamdulillah, binibigyan din, nirerespeto tayong mga Muslim pagdating sa kasuotan, yung kasuotan na ayon sa Islam. Alhamdulillah. Kung merong nagtatanong sa akin, Ustad, ano po yung hatol? Di ba, itanong nyo kung may mga katanungan kayo, hindi ko nabanggit, na paring banggitin natin na mas alam. Ustad, Sheikh, ano yung hatol sa akin na pinagbabawalan ako sa paaralan na magnikab? O di ka hinihimo ka kung hindi magnikab? Ay ako ay nikabi. Sabi ko, huwag kang mag-aaral sa ganyang paaralan. Kung ganyan ang mungkay at hikain, maghanap ka ng ibang paaralan. O di kaya, Ustad, Sheikh, merong party ganyan na kailangan sumayaw. Subhanallah. Sabi ko, huwag kang sumali. Kahit ma-fail ka sa subject na iyan. Kahit pa hindi ka makapagtapos. Kung ganyan ang sasabihin ng teacher, sabihin mo, hindi ako sasali dahil labag yan sa Islam. Bilang babae o bilang lalaki. Dapat ka maging pinaninindigan mo ang Islam, ang kautusan sa iyo ng Islam. Pinapairal mo ang kautusan ng Islam. Nangingibabaw sa iyo bilang Muslim o bilang Muslima pagdating sa kasuotan. Kabilang din, pangatlong kondisyon, an yakuna safiqan la yashuf, ito ay marapat na makapal na hindi naaaninag ang balat na tinatakpan nito. Ibig sabihin yung tela, dapat yung hijab, abaya man o hindi, dapat makapal. Tandaan yung mga sisters, mga riyakan. Yung abaya o kayong hijab na sinusuot nyo kasuotan, pangatlong kwan, dapat makapal. Hindi gawa sa manipis, na kung saan naaaninag, nakikita yung hugis ng katawan. Yung tinatakpan nito. Kapag manipis, siyempre nakikita yung balat, ito ay haram. Subhanallah. Mayroon ngayon, subhanallah. Hindi kahit maluwag pero manipis. Hindi hijab. Halos naaninag mo na, nakikita mo na nakaklaro mo yung balat ng babae. Sa kanya, dito sa kanyang leeg o dito sa kanyang balikat. So yan ay haram. Hindi makakapasok sa hijab asyari. Hindi makakapasok sa hijab asyari. Pang-apat, na nabanggit ng ating mga ulama, an yakuna fadfadan ghayra dayyiq. Dapat ito ay maluwag. Kanina, makapal at maluwag. Dapat makapal at maluwag. Yung isusuot na hijab ng mga kababaihan. Minsan kahit abaya, subhanallah, kahit abaya, pero subhanallah, dayiq, hindi maluwag, na kung saan dahil sa kwan nito, masyadong makwan, nakikita na yung hubog ng katawan ng babae. Marami, ito ang, subhanallah, napakarami. Nakikita niyo siguro sa Facebook, na halos makita na yung hubog ng katawan. Coca-Cola o subhanallah. Royal. Subhanallah. O di kaya, Allahu Akbar. So hindi ito hijab. Fashion na, ito yung tinatawag ng mga modern na hijab na subhanallah. Hindi sang-ayon sa Islam. Siguro alam niyo na to. Makikita niyo talaga. Minsan sa kasalan, Allahu Akbar. Tabia din, mayroong mga nikabi, nagtataka ako. Mga nikabi, pasintabi, pasintabi, paumanhin. Nikabi, pero kapag siya ikakasal, nawawala na yung kasuotang agama. Napapansin nyo? Wallahi love him. Bakit ganun?
Nikabi siya, pero kapag ikakasal na, half nikab na. Meron kayong napapansin ganyan? Meron. Kung ikaw ay nagninikab, na sa paniniwala mong obligadong magnikab ka ng ganap, kompleto. Huwag half nikab. Dahil minsan yung half nikab mas higit na nakaka-fit na. Bakit pinapalitaw ang noo? Paano kung masyadong malaki ang noo mo? O di kaya halos airport na dapat na, hindi, biro lang. Pero totoo. Minsan may mga nikabi siya, pero pag ikakasal na half nikab, nagtataka kung bakit ganun. O di kaya masikip na, yes, masikip. Nakikita yung hugis ng, subhanallah, nawala na, saan na yung takot, saan na yung pagmamahal mo na sa paghihijab, na tinalikuran mo na. Dahil ikakasal ka, kahit may asawa ka na, dapat sinusunod pa rin yung hijab asyari. Lalo na kapag ikaw sa araw ng kasal, na maaaring dadaling ka sa stage na subhanallah. So nalalabag natin. So dapat maluwag, hindi masikip. Yung abaya o hindi kayong kasuotan na sinusuot ng mga kababaihan, dapat ito ay maluwag. Lalo na dito sa dibdib. Hindi nakikita yung hubog, hugis ng katawan. Kasi kapag masikip, subhanallah, na nakikita, ito ay haram, hindi sumasang-ayon sa hijab asyari. Panglima, itong mahalaga din, dapat hindi nalalagyan ng pabango. Subhanallah. Kahit ikaw ay nakahijab, nakaabaya, maluwag, makapal, nakanikab na, pero gumamit ka ng pabango, nakagawa ka ng haram. Kapag ikaw ay lalabas, kapag ikaw ay lalabas sa bahay, baka misinterpret nyo. Sa bahay ninyo, okay, sa loob ng bahay ninyo, lalo na kapag mayroon kayong asawa, mashallah, sana all may asawa. Alam nyo bang pinag-utos sa inyo ang pagpapaganda sa inyong mga asawa? Allahu Akbar. Ibada yan, mga sister. Sabihin ko na sa inyo, bigyan ko kayo ng tips. Kaya nga, Allahu Alam, yung nabanggit na, Allah, kung totoo, si Aisha radiyallahu anha, alam natin, siya ang pinakamainam na asawa ng Rasulullah. Tinanong siya, yung pinakamamahal, si Aisha. Tinanong siya kung bakit, kabilang sa dahilan, sabi niya, inahanda ko ang aking sarili kapag araw sa akin ng Rasulullah. Ang bahay dapat malinis, pagkain, kasi ito mga dapat, yung aking sarili. Mashallah. Kaya pala siya mahal na mahal ng Rasulullah. Dapat pag ganun ka rin sa iyong asawa, nagpapaganda ka, magpapabango ka, okay? Kasi yung paglalambing mo sa iyong asawa, ito ay ibada. Sunnah at ibada, ginagantimpalaan ka. Ano kaya kung halimbawa, asawa mo, galing sa trabaho, pagod na pagod, darating sa bahay, madadatnang kang hindi may pinta ang iyong mukha. Tapos yung amoy sa katawan ay, nako, pamatay. Tapos bagong gising, Allahu Akbar, subhanallah. Magulo ang bahay, makalat, tapos walang pagkain. Siyempre, madidismay yung asawa mo. Tama? Kaya nga, ang ilang lalaki, naghahanap ng pangalawa. Sa totoo lang. Kabilang yan sa nabanggit ng mga dahilan. Sabi nga ng ilan, para masigurado mong hindi na mag-asawa ang iyong asawa, pagbutihin mo, una, ang iyong ugali sa iyong asawa. Yung mga hinahanap, ginugusto ng iyong asawa, taglayin mo. Kaya nga mayroon akong kaibigan dati, bismillah, na qualified naman siyang kakilala, hindi ang sarili ko ang tinutukoy ko, kakilala
Sabi ko, qualified ka bro mag-asawa ng higit sa isa. Pero bakit ayaw mo mag-asawa? Dahil sabi niya, Sheikh, bakit pa ako mag-asawa? Yung asawa ko 4-in-1. Allahu Akbar. 4-in-1. Mashallah. Ibig sabihin, tinutukoy niya doon, wala na akong hanapin pa sa aking asawa. Nasa kanya na lahat. Yung hinahanap ko. Meron talagang ganyan. Pero kung subhanallah, makikita nyo may mga nag-aasawa na ilan sa dahilan, hindi niya nahanap yung kapanatagan, yung inahanap niya sa kanyang asawa. Totoo lang, wallahi love you. Marahil yung una niyang asawa, hindi maganda ang pag-uugali, o kaya dahil sa ibang kadahilanan, no, yung nabanggit natin, subhanallah. So paano, halimbawa, uwi sa bahay, Allahu Akbar, yung nabanggit natin, hindi maipinta yung mukha. Hindi ka nagpapaganda. Nagtataka din ako, no, sa ilang mga sisters. Nagtataka ako sa ilang mga sisters. Bakit bago pa ang pag-aasawa, sobrang pagpapaganda? No? Sobrang pagpapaganda, mashallah, pag may makeup, nagme-makeup, nagpapaganda. Pero kapag nakapag-asawa na, hindi na nagpapaganda. Ito yung kalagayan na dapat mong gawin yung pagpapaganda sa loob ng bahay, ang tinutuko ko. Sa loob ng bahay. Hindi sa labas, sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay. Hindi na siya nagpapaganda. Nangatwiran yung ilan, Ustad, Guru, Sheikh, wala nang oras. Mashallah, wala nang oras, palusot pa. Pero may oras ang marites. Pagmamarites, may oras ang pag-Facebook. May oras ang pagpapanood. Pero ang pagpapaganda sa iyong asawa, walang oras. Subhanallah. So, minsan, pag nilalayan ninyo, no? Ang pagpapaganda, sabi natin pag-a-attract, pag-aakit, o di kaya paglalambing sa iyong asawa, ito ay ibadah, ito ay pagsamba. Okay? So dapat hindi napabaguhan yung damit na sinusuot natin. Nabanggit sa hadith, wallahi al-azim. No? Sinabi ng Rasul, sino mang babaeng lumabas at magpabango at maamoy ng mga kalalakihan, tinuturing siyang zanya, mapangalo niya. Kasi napupukoy niya yung fitna. Okay? Napupukoy niya yung sakit sa puso. Naaakit yung lalaki. So iwasan yung mga sisters. Sabi din sa ibang hadith, sino mang babae na tutungo sa masjid na nahaluan yung kanyang kasuotan ng pabango, hindi sa kanya tatanggapin ang kanyang salah hanggang siya ay bumalik sa kanyang tahanan at tanggalin, maghugas o maligo o tanggalin yung pabango sa kanyang kasuotan. So napaka-panganib. Yung mga sisters natin, hindi nila to alam. Hindi nila namamalayan na pumupunta sila sa masjid upang magsala ng Salatul Jum'ah o di kaya Salatul Eid, na mayroon silang nalalabag, nagpapabango. Subhanallah. Minsan dumadaan Eid. Yes, Eid. Nagsusuot tayo ng magarang. Pero sisters, huwag kang magpabango. Labag yan sa Islam, makaka-fitna ka. Yan pinabawal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. At ayon sa hadith, hindi magiging tanggap ang iyong salah kapag ikaw'y tumutungo sa masjid na nakapabango. Subhanallah. Bakit ka pupunta sa masjid? Upang gumawa ng pagsamba. Kaluguran ni Allah, hindi para Subhanallah. Akitin ng ilan o makafitna sa mga kalalakihan. Di ba? Subhanallah. So iwasan natin yan. Dapat alamin natin, unawain natin ang panuntunan batas ng relihiyong Islam. Pang-anim, dapat yung kasuotan ay hindi kahalintulad ng kasuotan ng mga lalaki. Okay, so ito ay ma'ruf. Dapat yung kasuotan, subhanallah, ay hindi humalintulad sa kasuotan ng mga lalaki. Allahu alam, yung mayroon bang kasuotan na tinatawag na unisex? No? Anong tinutukoy nila sa unisex? Unisex na kasuotan na
Pwede sa lalaki, pwede sa babae. Allahu alam, walang ganyan sa Islam. Kapag yung kasuotan na, mahatulan na yan para sa lalaki, hindi pwede isuot ng babae. Okay, napakahalagang pagtatalakay ito. No? Ustad, anong hatol ng pantalon? Pagsusuot ng pantalon sa mga kababaihan. Ito ay dapat i-detalye. May i-detalye ng maayos, mabuti. Ang hatol ng pagsusuot ng pantalon, ang original nito, hatol, haram. Dahil yung lumalabag sa panuntunan o kondisyon ng hijab asyari dahil nakikita yung hugis ng katawan. Tama? Subalit kung gagawin nating panloob na katulad ginagawa ng iba na isusuot panloob pero magsusuot siya ng abaya, okay? At hindi na nakikita, natakpan na yung pantalon at hindi na bumabakat. So ito maring hatulan natin ng pwede. Nakuha natin? Pero kung magsusuot ka lamang ng pantalon tapos damit, ay pangsuot na kalalakihan na yun, haram. Subhanallah. Haram sa Islam. Halimbawa yung katulad ng ginagawa ng ilan. Nakakumbong. Yun na nga yung sinabi ko sa inyo. Pag-unawa lang sa hijab, kumbong. Okay? Nakadamit lang, tapos masikip pa. Allahu Akbar. Tapos pantalon. Tapos mababa pa yung damit niya. Kapag umupo siya, tumataas yung, wallahi labi, merong ganyan. Muslima. Subhanallah. Allahu Akbar. Nakakalungkot isipin. Ngayon, may marami sa mga market o di kaya mall, nagtratrabaho, iniiwan ng hijab dahil lamang sa trabaho. Haram! Iiwanan mo ang kasuotan ng Islam, iiwanan mo ang hijab dahil lamang sa trabaho. Huwag mong ipagpalit ang hijab, sisters. Wallahi love you. Wallahi love you. Mayroon nakilala dyan na bibili ako ng ganito. Napansin ko na Muslim pala siya. Pero subhanallah, sa kasuotan niya, wala yung hijab. Walang kumbong, nakapantalon. Yun na nga yung sinabi ko sa inyo. Sabi ko, Muslim ka pala? Nagsalita ako ng wikang naunawaan. Sabi ko, subhanallah, sa pagkarang pinaalalahanan ko siya. Hindi marapat. Kahit maghanap ka ng ibang trabaho na nababagay sa iyo. Kung yung trabaho papasukin mo ay kondisyon kailangan walang hijab, wag mong tanggapin. Wag mong ipagpalit ang agama mo. Huwag mong ipagpalit. Matakot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Aanin mo ang kakarampot na salapi. Kung apoy, impyernong apoy, ang nag-aantay sa iyo sa iyong libingan, higit lalo sa kabilang buhay. At ikaw ay kasumpa-sumpa. Kapag ikaw ay lumalabas, nadladlad ang iyong katawan, ang iyong sarili. Wallahi love you. Isinusumpa ka ng mga anghel, mga malayka. Isinusumpa ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ikaw ay naglaladlad, pumupukaw ng fitna. Itong mga paglabag na nabanggit natin. Subhanallah. Anong sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Isinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga babaeng gumagaya sa mga kalalakihan. Yung mga nagtutumboy-tumboy. Sa kilos, sa pananamit. Ganon din yung mga lalaki. Isinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga lalaking ginagaya nila ang mga babae sa kasuotan o kaya sa kilos. Ngayon, kayong mga kabataan, subhanallah, ngayong panahon ng social media, napakaraming vloggers, mga influencer, na subhanallah, nagbabakla-bakla. Gumagawa ng video tapos subhanallah, nagbabakla-bakla. Hindi bakla. Kasi alam niyo, may mga sumasagot na mga vlogger, sinasagot nila yung mga
tuligsa sa kanila na haram-haram. Bakit yun naman ako sinasabing bakla? Hindi naman ako bakla. Hindi ako tunay na bakla. Ang nabanggit ba sa hadith ay isinumpa ni Allah ang mga bakla? Hindi. Ang sinabi sa hadith, isinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga lalaking ginagaya ang mga kababaihan. Kung ikaw ay nagbabakla-baklaan, ikaw ay kasumpa-sumpa, yung gawin mo ay haram. Yung mga contents mo, kung may mga content ng video, nagbabakla-baklaan ka, ginagawa mo kahit just for fun, ito ay haram. Kasumpa-sumpang gawain. Kasi pag-unawa nilang bakla lang, basta pagla lang, yung bang may kagustuhan sa katulad niyang lalaki, ito lang daw yung sinumpa. Sino nagsabi sa inyo yun? Hindi yan ang nabanggit sa hadith. Basta ginagaya mo, mas malaki ang parusa sa lalaking bakla o di kaya pumapatol sa katulad niyang lalaki. Alam natin yun, yung nagliliwat. Pero kasumpa-sumpa din at haram kahit ginagawa mo yung kilos, ugali ng isang babae. Nagme-makeup ka, okay, subhanallah, ginagawa mo yung mga kaugalian ng boses ng babae, yung kilos ng babae, ganun din sa babae, yung pagtutumboy-tumboy. So ito ay haram. Ito ay isa sa napakalaking suliranin sa panahon natin ngayon. Subhanallah. Itong mga vloggers, kung magiging vloggers ka, gamitin mo sa Islam. Maging mabuti kang huwara, maging mabuti kang influencer. Huwag mong paglaanan, huwag mong pagtuunan yung dami ng followers, dami ng like, dami ng share, yung pagiging tanyag. Anong pakinabang kung naging sikat ka sa mga tao, subhanallah, pero sa paningin ni Allah, ikaw ay kasumpa-sumpa at kaparusahan ang nag-aantay sa iyo. Iyadhan billah. Subhanallah. Kabilang din sa kondisyon, ito yung panghuli, second to the last, ay dapat hindi halintulad sa kasuotan ng mga kafir. Kaya kanina, kalalakihan, ito naman mga kafir. Halimbawa, mga kafir na mga babae. Yung kasuotan. Kung may mga babaeng nagsusuot ng hijab, halimbawa, tapos nakita mo, maganda. Tapos ginaya mo na natatangi sa kanila, sa mga kufar, ito ay haram. Ito ay haram. O di kaya may mga kasuotan ng kafir na masasabi natin umaalinsunod sa kasuotan ng Islam, hijab syar'i, pero natatangi sa kanila yun, sa mga celebrity, mga artista, tapos ginagaya mo bilang panggagaya sa kanila, ito ay haram. Kasi man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Sino mang manggaya sa mga kaum, anumang grupo, ay kahalitulad, kabilang sa kanila. Sabi ng mahal na propeta, sallallahu alaihi wasallam. Panghuli, an la yakuna libasu syuhra. Hindi ito marapat na maging kamukha ng damit ng pangangalandakan. Kapag yung damit na kasuotan mo nakaka-attract. Okay, yung libasu syuhra, may malawak na explanation to, pero isinasalin sa Tagalog na kasuotang pangangalandakan. Kasi kapag sinusuot mo yung kasuotan na hijab nga, pero pangangalandakan naman, nakaka-attract, sobrang nakaka-attract. Halimbawa lang, no, isa sa may halimbawa ko, Allah alam kung ito ay makakapasok. Okasyon, naghijab ka nga, red, pulang-pula, halos lahat red. Tapos nakaka-attract. So maaring ito makapasok sa, Allah wala, sa akin personal lang, makapasok ito sa libasu syuhra, pangangalandakan na kasuotan. Na ikaw lang yung kaiba-iba sa lahat ng babae sa isang lugar. Allah alam, no? Ito yung maaring makapasok sa paliwanag na libasu syuhra. So yan ang mga kondisyon. So yung mga hikmah nito, dahil kulang yung oras natin, no, tanda mananampalataya. Ito ay pinag-utos, protection sa inyo, pagtaas ng dangal, moral, reputasyon ninyo. Kabilang yan sa mga wisdom
kung bakit ipinag-utos ang hijab upang hindi lumaganap ang krimen, no, dahil sa paglabag natin sa mga kasuotan ng paglabag natin sa kasuotan ng Islam, no. Kaya nga subhanallah, kapag yung babae nakahijab, no, mas nirerespeto ng mga kufar, di ba? Nakikita natin, subhanallah, karespeto ka sa mga kufar kapag ikaw ay nag-aabaya, naghihijab, nagninikab, subhanallah. Ang tangi lamang minsan itinutulig sa sinasabi, inaakala kang terorista, ibang usapan na yun, no? Subhanallah. So, kabilang lamang yan sa ating mga mababanggit, no? Marami pa sana tayong mababanggit, subalit kulang yung ating oras, subhanallah. Di ba, inshallah ta'ala, ating dudugtungan, o di kaya mayroong mga ibang symposium na matatalakay, kukumpleto sa ating mga nabanggit, naway nakapagbigay ako sa inyo ng mga kaalaman, katuruan na ating napakinabangan, gantimpalaan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mayroon man kayong mga hindi naunawaan, na dapat linawin, itanim lamang sa akin hinggil sa topic na ating nabanggit, o di kaya mayroong mga masala usapin na hindi ko nabanggit, pwede nyo pong banggitin, itanong sa atin, o di kaya mga katanungan, masala na out of topic, pwede nyo rin pong itanong. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Gantimpalaan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pagpunta rito sa pagtitipon na ito. Patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat po. Kung mayroon man akong nabanggit na hindi maganda o di kaya mali, ay mula sa akin sarili, mula sa syaitan. Kung mayroon man akong nabanggit na maganda, tama, ito ay mula sa tawfik, patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli, ako ang inyong kapatid na si Abu Hanin Ibn Abdullah. Maraming salamat po sa pagtanggap, mabuting pagtanggap niyo sa akin dito sa Jensam bilang mabuting pagtanggap. Maraming salamat kay Ma'am, kay Sheikh Abdul Rashid Idris, sa organisasyon pala na nag-organisa ng pagtitipon na ito sa organisasyon na umpungan na Kalilintad. Ako kang giginawain. Isa po ito sa isang organisasyon po ito na ang founder ay isa nating sister na nagtatrabaho sa Makkah, si Sister Sarah Abdul Rauf, no, siyang founder, no, mga estudyante sa online, mga estudyante sa Marawi, no, na nag-oorganisa sila ng mga multaka, no, basta mga kabutihan sa sariling sila, mga da'wa, no, mga musabaka, mashallah, gantimpalaan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-aambag sa relihiyong Islam, sa da'wa. So, at lahat ng organisasyon, no, sa ICAD, ganun din sa ICAD, sa lahat ng organisasyon, no, inshallah ta'ala, hindi lang ito ang inshallah ang pagtitipon na aking madadaluhan, inshallah ta'ala. Naway makabalik pa ako dito sa inyo sa Jinsan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah.